Okay guys. So dito naman tayo, Lakers versus Minnesota Timberwolves. Western Conference matchup between Los Angeles Lakers and Minnesota Timberwolves. So spread Lakers +9, Timberwolves -9, over and under 214 as of this moment 10 p.m. As of this moment, 10 p.m. December 14, 13, December 13, 10 p.m. Philippine time. So, Lakers +9, Wolves -9, over and under 214. So, let's go to health and availabilities. Los Angeles Lakers injured or suspended. Jared Vanderbilt. So, out yan. Christian Wood, knee out. LeBron, foot out. Pero paminsan lumalaro kahit may ganyan. Pero pagpalagay na natin na out. Jackson Hayes, ankle out. Austin Reeves, pelvis out. So, Minnesota Timberwolves injured or suspended. Joe Ingles, cup. Rob Dillingham, ankle. So, yun lang dalawa. So, for the health and availability, I think Timberwolves has the advantage, especially LeBron James won't. If LeBron James will not play, LeBron James malaking bagay din kahit medyo matanda na, pero mukhang gumaganda yung laro nag-step up si D'Lo. So I think magandang exposure to para kay D'Lo, para do sa mga batang player ng Lakers para mag-step up. So ayan, mag-step up na kayo habang hindi pa lumalaro si Lolo Bron, para pagbalik ni Lolo Bron magaling na talagang mas maganda na yung galawan nyo. Okay, so helpful facts against the spread. The Los Angeles Lakers point per game 109.3, while the Minnesota Timberwolves points allowed per game is 107.8. So ayan, 107.8 ang points allowed ng Minnesota. 109.3 yung Lakers. So ayan. Los Angeles Lakers has a 9-7 record against the spread and a 11-5 record overall when allowing fewer than 104.5 points. So, kailangan hindi tumaas sa 104.5 yung Minnesota. So, the Los Angeles Lakers score an average of 109.3 points per game, 1.5 more points than the 107.8 the Minnesota Timberwolves allows to opponents. So, ayan. Mas mataas yung 109 na average ng Lakers kesa dun sa 107 na allowed points. Pero nung nakaraan, medyo mababa yung naging puntos ng Lakers. So, ayan naman. When it score more than 107.8 points, Los Angeles Lakers is 6-16 against the spread and 8-14 overall. So, ayan. Kinuha natin yung against the spread. So, the Minnesota Timberwolves point per game 104.5, while the Los Angeles Lakers allowed per game is 115.3. Minnesota Timberwolves score only 10.8 fewer points per game than the Los Angeles Lakers allowed. Minnesota Timberwolves is 6-4 against the spread and 8-2 overall when scoring more than 115.3 points. Minnesota Timberwolves record is 7-4 against the spread and 8-3 overall when it gives up fewer than 109.3. So, ayun, with that facts, so tingnan natin. So, for me, much better bet dito is yung over and under. Kasi kung makikita natin, 104.5 ang points per game. So, kunin natin yung pinakamabababa. So, 104.5 yung Minnesota. And the Lakers is 103. And their allowed points is 103. Kung makuha nila yung bare minimum, halimbawa, itong points per game ng Minnesota is, allowed points per game is 107. So, kung ma-allow nila yan, 107. Tapos, alin ba yung mas mababa dito? So, ayan, tapos yung point per game nila 104. So, they will gain 211. So, 211 ba? Oo, 211.5. So, konti na lang yung idadagdag nila kasi over 214. So, for me, over 214 is my bet. Pero, bet ko rin yung Minnesota -9. So, my pick is Minnesota -9. And again, over. I emphasize the over 214. So, konti na lang kasing idadagdag nilang points kung sakali.
211 kasi, 212 kasi yung total. So, 2 points na lang idadagdag nila. For me, again, over 214 my emphasis bet. And -9 Minnesota. Why -9 Minnesota? So, kasi na-utilize na ng Minnesota yung mga nakuha nilang tao. Especially si Randle and si DiVincenzo. Talagang maganda na yung ginagawa. May drive na sila. Unlike nung nanalo yung Lakers sa kanila. Medyo nagkakalat pa yung dalawa. Hindi pa alam kung yung role nila do sa team. Pero nung second game nila, 'di ba, first game nanalo yung Lakers, second game nanalo yung Minnesota, blowout. So, tingin ko doon talagang maganda na yung galawan ng team nila, naka-adjust na sila. And given the fact na maraming injured sa Lakers, hindi natin alam kung mag-step up ba talaga ulit si D'Lo or hindi. Kung mabibigyan ng mas magagandang play si Anthony Davis, kung makakatira ng 3 points ng magagand kung makakashoot ng maraming 3 points si Dalton Knecht. So, dito sa Minnesota kasi medyo subok na natin. Medyo mas subok na si Randle saka si DiVincenzo na additional sa kanila. Tapos plus yung mga dati nilang player, sila Ant-Man, mas maganda yung mga ginagawang, mas maganda yung, kumbaga mas maganda yung performance nila ngayon na magkakasama. Naka-adjust na yung mga superstars. So ayan. Again, Minnesota -9. So emphasis the over 214. So, that's my pick for today. Comment down below your thoughts and opinions for this. Sana magkapares tayo ng pick. And special reminder sa mga nagsusugal, bet in moderation. Huwag nating i-bet yung mga pera natin na kailangan natin pambayad ng bills, pambayad ng tuition ng anak, pambili ng pagkain, pambili ng diaper, pambili ng gatas ng anak. So, wag nating i-bet yun. Huwag tayong mangutang para may pangsugal. So, bet in moderation, bet gamble responsibly. That's all. Peace.